Very good, Elma. Malaki na ang improvements mo mula nang ensayo ka rito. Tama-tama yan. Siguradong gold ka agad makukuha mo sa susunod na regional athletic meet. Talaga po, sir? Sigurado po kayo? Sigurado ako. 100%. Bakit? Hindi ka ba natutuwa? Masaya naman po ako, kaya lang, ibig sabihin po nun, yung mga kasama ko sa Romblon, makakalaban ko na. Ganun na nga. Pero huwag kang mag-aalala, Elma. Paligsahan lang to. Kung talagang tunay sila mga kaibigan, hindi sila magbabago. Kahit ilang beses kayo magkakaharap o magkalaban sa arena. Huwag ka na malungkot. Tama, sila nga dapat malungkot eh, dahil sigurado na ang panalo mo. Kaya nga, di ba, dapat ngayon pa lang, mag-blowout ka na. O nga naman. Mag-blowout ka na. Sige, sagot ko yung turon mamaya sa kantin. Yes! Uy! Thank you. Emily, Dali, kamusta na kayo? Ang tagal ko na hindi nakaka-uwi sa atin. Nakamusta sa eskwelahan? Tingnan mo nga naman, hindi na nahiya. At nakuha pa talaga tayong lapitan at batiin. Oo nga, di ba nasa Rizal ka na? Bakit kailangan pa malaman kung ano nangyayari sa Romblon? Ano ka ba naman, Dali? Ganyan talaga ang mga taong ambisyosa. Walang kahulugan sa kanila ang salitang karangalan. Nakita mo, imbis na probinsya natin ang representa, ibang bayan ang dinadala. Kapal ng mukha. Elma, huwag mo nang pansin ang mga yon. Alam mo na, mga inggit. Pero ako, naiintindihan kita. At alam kong balang araw, maiintindihan ka na nila. Lalo na't pagwatawat na ng Pilipinas ang nakalagay dyan sa uniforme mo. Salamat, Belinda. Buti ka pa. Walang anuman yun. Bagamat noong una'y marami ang hindi makaunawa kay Elma, hindi naglaon ay unti-unti ring nagbago ang pagtingin nila sa dalaga. Mula taong 1981, nagtuloy-tuloy na ang pamamayagpag ni Elma sa larangan ng track and field. Taong 1986, nang lumuwas ng Maynila si Gemma upang samahan si Elma. Kasabay nito, makikilala din niya ang isang lalaking magpapatibok ng kanyang puso. O, ito, galing kay Nanang Ising, pampatibay daw ng tuhod yan. Tapos ito, galing kay Impong Toteng, para doon sa resistensya mo, para malakas ka. Ito, ang gagawin mo, pakukulaan mo inumin mo. Ito, diretso mo na lang iinumin, ha? Okay. Sige. Salamat. Kanina ka pa kwento ng kwento, pero hindi mo ko binabalita tungkol kay Inay. Kamusta na siya? Galit pa ba siya sa akin? Ano ka ba? Hindi naman galit sa'yo ang inay. Tatampo lang siguro yun. Ano sa katunayan, si Inay, mula nang malaman niya na palagi ka na nanalo sa mga laro mo, naku, walang ibang bukang bibig sa mga kaibigan niya, kundi pangalan mo. Talaga? Ibig sabihin, pinagmamalaki rin ako ni Inay? Oo naman. Katunayan yan. Miss na miss ka na ng inay. Ang gusto lang niya talaga, umuwi ka sa atin. Naku, lalo na ang itay, proud na proud sa'yo. Salamat naman. Ate, salamat sa support at pagdarasal mo sa akin, ha? Sus, nakabawala yun. Alam mo ba kung bakit ko napapayag ang inay at itay na lumuwas ako dito sa Maynila? Kasi gusto kang pabantayan sa akin ng inay. Bantayan? Bakit? Sabi ng inay, ngayon nasa kolehiyo ka na daw, baka marami na daw lalaki maaligid sa'yo. Ako naman. Saan naman nila nakuha yan? Alam mo naman ang inay, yung malikot na imahinasyon niya, minsan gumagana. Kaya
Sabi na, Inay, bantayan kita. Eh, sino ba naman di magkakagusto sa'yo? Eh, ang ganda-ganda ng kapatid. Ate, talaga, binubola mo na Hindi naman kita ako. binubola, kaso nga lang yung legs mo masyado ng muscle. So, ha? Ganda-ganda, ang galing mo. Salamat. Proud ako sa'yo, ha? Ito, inumin mo yan. Ano naman? Ha? Pakuluan mo. Okay? Elma Muros. Jojo. Jojo Posadas.